2022年9月4日の礼拝を始めます。皆さん、立ってください。賛美歌539番を賛美します。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るんだろうか。私の助けは大地を作られた主から来る。主はあなたの足をよけさず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くところにも帰るにも今よりこしまで守られる。アーメン。アーメン。お座りください。次に聖歌710番です。「
Blessed morning po tayo para sa Let's pray. Ama naming Diyos ng sa langit, Panginoon, salamat Panginoon sa napakagandang araw, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat sa buhay, Panginoon, na binigay mo, Panginoon. Sa panibagong linggo na binigay mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa mga puso na nandito na niloob mo, Panginoon, upang magsama-sama kami, Panginoon, para mapapurihan ka at mapasalamatan ka, Panginoon. Salamat, O God. Dalangin namin sa oras na ito na samahan mo kami, Panginoon. Dalangin namin mula simula hanggang matapos ay patuloy na bigyan mo ng katagumpayan, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. Ang iyong gawain, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang may taas at maparangalan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin na ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap, Panginoon, upang maunawan namin ang mga nais mo para sa amin, Panginoon. Dahil sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, mawala man ang lahat, Panginoon, mawala man ang langit ang lupa, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ay maging alulod ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Na siya magbago ng mga buhay namin, Panginoon. Na siya magliwanag sa amin, O God, ng daan patungo sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang mga salitang ito ang siyang makilala, Panginoon, upang maging huwaran din kami, Panginoon, sa mga nakakasalamuha namin, Panginoon. Na siyang maging liwanag kami sa kanila, Panginoon. Na siyang magpatunay, Panginoon, kung gaano kakadakila sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God. Samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, paunawa mo sa amin ang iyong mga nais, Panginoon. Hayaan mo na bigyan mo kami ng pusong handang makinig, handang magpaturo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na huwag mong hayaan na maging batingaw lang ito, Panginoon, sa aming mga pandinig. Bagkos, patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan ang iyong mga salita, Panginoon. Dalangin din namin sa aming mga pastor, Panginoon, si Pastor Louie, si Pastor Kenjo, Panginoon. Itago mo po sila, Panginoon, sa iyong likuran. Hayaan mo ang iyong biyaya, Panginoon, ang knowledge at wisdom, Panginoon, ay bigay mo sa kanila, Panginoon. Dalangin namin ang kalakasan lagi nila, Panginoon, upang patuloy na gamitin, Panginoon, sa ikararangal ng iyong pangalan. Salamat po sa mga buhay nila, Panginoon, maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Dalangin din namin sa lahat ng tatay sa pulpitong ito, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo at ikaw magbigay kalakasan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng iyong gawain sa buong mundo, Panginoon, na idindaos, Panginoon, sa oras na ito. Samahan mo kaming lagi at ang iyong kalooban ang siyang laging manguna sa bawat isa sa aming, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat at nagsusumamo sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan na Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.聖歌605番です。Amen.
続いて新しい賛美ですけれども、驚きあおりんぐ、I stand in awe of you を賛美していきます。Today, due to the absence of an interpreter today, the sermon will be divided. After Philippines will be on the first floor and Japanese will be in the second floor cafeteria. At 11:30 a.m., please gather at the first floor
congregation code いいですかねでこの後が、献身を聖書力ザカリ兄弟献身がジェネシス兄弟よろしくお願いします。So, good morning po sa bawat isa. So, open your Bibles in Ephesians chapter 5, verses 8 to 11. So, 今日の聖書の箇所は、エペソの5章の8から11節です。じゃあ読んでいきます。For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. For this light within you produces only what is good and right and true. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Walang sa imas minasang. Dito po kami ngayon sa harapan niyo sa harapan ni Lord para magpuri at magpasalamat po. Para sa kabutihan na ginagawa niya para sa family namin. Wala pong wala pong makakatumba sa kaligayahan ng bilang para sa akin sa family ko. Makasama ko yung buong family ko na magpuri sa kanya. Okay, ございます。ちょっと通訳していきます。父親として一番嬉しいのことは、やっぱ家族と一緒に、イエス様に賛美を捧げるの方が一番嬉しいだと言ってました。Marami mo po mga pagsubok sa buhay pero nakakayanan po yun pagkasama si God at saka yung buong pagmamahal ng isang pamilya po. Inochi no はやっぱいろいろなことが起こるので、やっぱ家族と一緒に全員やっぱ家族と一緒に全員愛してるところを一番いいだと思います。Ang verse ko lang po na may share is yung sa James 1-12 po at Santiago 1-12. Chapter 1 verse 12. Mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan po. Saglit na po, parang hindi karaoke.
So, good morning sa atin. So, wala kayo si Sister Naomi. At ako na rin ang magsasalita sa palagi. Okay, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, hindi kami pupuri sa iyo at nagpapasalamat. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan.
Dalayan ko, Lord God, na samahan niyo po kami, pangunahan at pagpapalain. Gamitin niyo po, O Diyos, sa umagang ito, mataas kayo, mapapurihan, at maparangalan ang iyong pangalan. And Lord God, I believe, God, na ikaw, God, na magmuna at kumilos sa bawat isa sa amin. Patuloy mo, Lord God, na baguhin ang mga buhay, patuloy magbaguhin ang mga puso. At hayaan mo, Lord God, ng mga salita mo, O Diyos, ay magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Magpalain mo ang buhay ko, maging Pastor Kinjo, at niling namin yung katagumpayan ng gawain mo, O God. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin, tagumpay na kami dahil sa ginawa mong tagumpay. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyo papuri pasalamat, at sa iyo din matas papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Buhay na may kaugnayan o nakaugnay kay Kristo, no? Yan yung ating pag-uusapan dito, na kung saan isa sa pinakamabigat at na ranasan ni Apostol Paul sa Church of Ephesus, na kung saan ay in-emphasize niya at itinuturo niya yung buhay ng mga manampalataya, no? So ito yung ating talata na ating pag-uusapan ngayong umaga ay Book of Ephesians chapter 5, beginning verses 8 to 11. So tatalong-talong na po tayo. Diyan po sa ibaba ay nakalagay dyan. In John chapter 12 verse 35, no, na Jesus is the light, no? Siya yung ilaw ng mundong ito. So Paul emphasized, because naranasan niya yung pinaka-number 1, yung pinaka-mabigat na struggle sa Church of Ephesus. Kaya kung papansin ninyo, from chapter 4 hanggang chapter 5, ay ito yung in-explain ni Paul regarding sa Christian life. Okay, so kung titingnan niyo po sa Bible kasi, dalawang beses lang ang followers o disciples na tinawag na Christian. Number 1 is the book of Acts chapter 7. So, dalawa sa Pedro, na sinabi doon, minsan na tinawag na Christian yung mga disciples. So, bakit hindi sila tinawag na Christian? Ang tawag sa kanila disciples o followers. Pagdating sa book of Acts, ang nagtawag na Christian ay hindi si Jesus Christ, kundi tinawag ito ng mga praile o saserdote na tatawagin sila na Christian. Ngayon, yung salitang Christian ay masyadong mababaw sa ngayon. Kaya pag pinag-usapan about Christian life, pag hindi ka Muslim, Christian ka. So, nagiging mababaw siya. Kaya pag sinasabi mo, anong grupo ka, Christian. But during the time, sa panahon ni Jesus Christ, ang minimension, disciples o followers of Jesus, o believer in Christ. So, hindi nila nabigyan ng importansya yung salitang Christian. Why? Kasi bumaba ito. At ina-establish ito in the book of Acts chapter 7. So, ang tawag talaga sa mga disciples ay believer in Christ o followers of Jesus or disciples of Jesus. So, why, church? Kasi pag sinasabing follower, kung ano siya, yung ka. Pag sinasabing Christian, it is yung pattern ng mundo. Kung hindi Muslim, Christian. Into the church. So ito yung problem ni Pablo sa Ephesus, na yung Kristiyano dito o yung mga nanampalataya dito ay nagkaroon ng matinding problema si Paul. At sabi ko nga, isa sa pinaka-struggle kapag nanguna ka sa church, lahat ng bagay, lahat ng problema, kasama ka. So sabi niya diyan sa verse 8, na dati, nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon, nasa liwanag sapagkat kayo ay sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng narapat sa mga tao na liwanagan. So bakit to? Pag binasa niyo chapter 4, ito yung nagiging nag-cause na matinding problema. Na yung Kristiyano, yung mga followers o mga believer ng ating Panginoon Diyos, ay namumuhay na sila na against sa kalooban ng God. So sabi ni Jesus Christ, ako yung ilaw. At kayo din yung ilaw. Nung sinabi ni Jesus Christ in the book of John, chapter 12, nung sinabi niya, ako yung ilaw ng mundo, hindi siya doon na nakili. Datan, nung sinabi niya sa mga disciples, na ako yung ilaw ng mundo, and then pagkatapos niya, kinonvert niya, kayo ang ilaw din ng sanlibutan.
So church, matapos kiniklaim ni Jesus na siya yung ilaw, itinuro niya sa mga disciples o followers niya, kayo din yung ilaw ng mundo. So ngayon, titingnan natin, si Paul ay nagkaroon ng struggle dito, nagkaroon ng pabigat o problema sa Church of Ephesus, na nagkaroon dito na tinatawag na compromising. Nakalimutan nila kung ano yung light mayroon sila. Kaya sabi ni Paul sa verse 8, dati kayo na sa dilim. Remember, sabi niya, ito kayo noon. Before na kayo tawagin ng God, bago kayo tawagin ng Diyos, ito kayo. So Jesus Christ, siya yung light, siya yung ilaw, at siya yung contradict doon sa dilim. Meaning church, nang ibig sabihin, yung ilaw against sa dilim. Kaya nga, pag nagpa-picture tayo, tapos yung araw nakatutok sa'yo, sasabihin mo kagad, huwag dyan kasi drive masyado, madilim because against the light. Tama? So that time, sinabi ni Paul, sabi niya, kayo noon, ito kayo. No problem. Pero ngayon, naliwanagan na kayo. Hindi na kayo, against na kayo sa light. So sabi niya, ito yung dapat yung makita as a Christian. At ito yung problema na hindi lamang yung sinasabi ni Paul para ipakita po sa mga mananampalataya sa Epheso, but ito po yung paraanan ni Paul, every Christian all over the world, kami church. Nasabi dito ni Paul na dati, nasa kadiliman kayo. So yung simpleng tanong, isang simpleng salita na may kasamang tanong na parang, ano ba nangyari? Sundan natin. Ngunit ngayon, nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Parang sabi niya dito sa unang paragraph, sabi niya, bakit? Dati kayo ito. Pero ngayon, ito na kayo. Nasa liwanag na kayo. So kung titingnan natin parang, simple lang naman, pastor, wala naman sa sinasabi. But hindi nyo ba nakikita yun, yung salitang yun? Na parang isang napakalaking question mark kay Paul na, what happened? Ano nangyari sa inyo? Noon, hindi ako magtataka kung ito yung way of living ninyo. Hindi ako magtaka. Pero ngayon nagtataka ko dahil na kay Kristo na kayo. Amen, church. Sabi niya, ito yung pinagtatakan ko. Bakit? Hindi ka tataka kung namumuhay kayo noon, na again sa kalooban ng God, hindi ako magtaka. Pero ngayon na kay Kristo na kayo, nagtataka ko, bakit namumuhay kayo katulad nila? Hello, church. Naintindihan niyo sa sabi ni Paul? So parang, isang malaking simpleng tanong, pero basahin niyo yung chapter 4. I think hindi na sa simula sa chapter 5 eh. Chapter 4 pa lang, sinabi na ni Paul, ha? So ngayon sabi niya susunod, ngunit kayo na kayo nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Ito ka noon, pero ngayon ito ka na. Bakit? Mayroon ka ng Jesus. So ito yung paaralan ni Jesus Christ, hindi lamang sa atin, o sa Paul, sa Epheso, maging sa bawat isa, ito tayo noon, pero ito ka na ngayon. Amen, church? Nakanya ko? Ito tayo noon, pero hindi ka na ngayon. Iba ka na ngayon. Kinawawa na. Hindi yan, kanta rin, ako marunong kanta. Pero mamaya tawagin ko si, ano to? Nakalimutan ko na si, Lucas. So, tawagin ko si Lucas para kumanta. Natandaan niyo yung kanta ni Pastor Kenjo nakaraan na hindi makakanta-kanta ni Sister Naomi? Alam ko kanta yun. Ang kanyang kanta ni Pastor Kenjo noon nung last Sunday, walk, walk, walk in the light. Kasi bakit natanda ko, bakit hindi ko maintindihan sa sabi niya, pamilyar yung bawat bagsak niya doon sa kanta ng pambata. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Tapos sabi niya, higher. Diba? Tapos, deeper.
Yun na siya. So yun na siya, bahala na doon. So sabi ni Paul, ito na, nagtataka ako sa inyo, church. Nasabi niya, ito kayo noon, hindi ako magtaka kung ito yung way ng buhay nyo. Pero ngayon, nasa liwanag na kayo. Ito yung in-expect ko sa inyo, ito inaasahan ko sa inyo, at lalong ito inaasahan ng God sa iyo. Why? Because si Jesus yung ilaw. Amen. At kayo yung ilaw. Tayo yung ilaw ng mundo. So sabi niya dyan sa sunod, sapagkat kayo na sa Panginoon. Alam niyo, very personal yung sinabi ni Salitan. Nasa liwanag, sapagkat kayo sa Panginoon. So kulang lang eh. Kayo na sa Lord, diba? Sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, sabi niya, nasa Lord na kayo. Dapat naisip nyo, iba ka na. Ito ka noon, pero ito ka na ngayon. Why? Kasi may Jesus ka na. Amen, church. So kaya, God, mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sabi niya nga, ito yung concern ko sa inyo. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Sabi ni Paul, mabuhay kayo. Yung nararapat ayon sa liwanag na bigay sa inyo. Sino? Never challenge ni Paul, never encourage ni Paul, nasasabi niya, mamuhay kayo tulad ko. Pati sabi ni Paul, mamuhay kayo tulad ng Panginoon. So hindi niya inandun sa sarili niya. Why? Kasi lahat ng tao hindi perfecto. Pero yung God, yung perfectong God. Amen. Lahat ng tao nagkamali, pero may God kayo na hindi nagkamali. Amen, church. Kaya sabi niya, kung gagayahin niyo ako, what? Yung gayahin niyo, yung Panginoon na pinamuhayanan ninyo. Hello? And to the church, kaya ang Christian life, ay hindi lang ako sinasabi. Sabi ko nga, may nagtatanong sa akin, Pastor, paano ba, ano bang sign ng isang taong mature Christian o Christianity? O yung tinatawag Christian life niya, matured siya. Sabi niya, sapat na ba ito? Sabi ko, pwede. Ito, pwede. Ministry, pwede. But not all. Andre? Amen. Ministry, sapat na ba para sabi matured tayo? Involvement sa ministry? No. Pagiging active sa church? No. Simple lang sa sinasabi ng Bible. Parang tao nag-grow yung changes. Amen. Yung pagbabago na pakahalaga. Ikaw sabi ni Pablo dito sa mga taga-manampalataya sa Efeso, ito kayo. Pero dapat ito ngayon kayo. At yung pinaka-pattern na dapat yung buhay, na dapat yung sundan, walang iba kundi yung Panginoon ninyo. Okay? So sabi niya, ito yung introduction, sabi ni Pablo, no? Sabi niya, ilalalahanan niya yung palataya. Tungkol doon na, huwag mamuhay na sa dilim. Nasa liwanag ka na, nasa liwanag na kayo, sabi ni Paul. Huwag na kayo mabuhay, at huwag nilang pilitin, mamuhay sa dilim. Nasa liwanag na nga kayo eh. Sino po dito gusto yung bahay walang ilaw? Ako hindi ako makakatulog pag walang ilaw ang bahay. Oh. Kaya binubuksan ko yan, magdamagan yung ilaw doon sa kusina. Para alam niyo kung bakit? Para malaman ng kapitbahay na may tao yung bahay. Nakakaloka, tingnan niyo yung mga Hapon, no? Hindi naman lahat. Pero kung titingnan niyo yung mga Hapon, alas 8 pa lang patay na ilaw. Alas 6 pa lang ilaw. Alas 6, immediate na. Parang nakikita mo, parang subukan nyo, nakakita na ba kayo ng bahay? Siyempre mo, Pastor, ang dami ko na nakita bahay. Pero tingnan nyo, kung makita nyo, mapapansin nyo madidesign nyo, parang may mga bahay na makita mo, yung bahay na ito parang masaya ang bahay, no? Tapos meron ka man makita ang bahay na ito parang lungkot. Nakakita ka ng gano'n? Na parang labas mo lang bahay, ay ang lungkot ng bahay na ito. Tapos makita mo wala ng ilaw, dagdag lungkot.
Kaya sabi nga ng kanta, ilaw siya ng tahanan, bigyang galang ang ina at ang payo niya ay pakinggan. Yes! May tagahanap. Sige, sige. May pumalakpak ito. Sabi nga, ganda ng boses mo, Pastora. Sana magkanta ka na lang. Okay. So, yun yung pinakamaganda doon. Yung ilaw talaga, ito yung, alam mo, ano, parang pag once sa isang bahay may ilaw, anong pumupunta? Insekto, di ba? Pinupuntahan sila kasi may ilaw. Minsan sa bahay, nabuksan, nakalimutan ko, na isarado yung pintuan sa teres. Hindi lang minsan, madalas talaga. Tapos kasi may ilaw. Kinabukasan o kinagabihan, pagising ko ng madaling araw, may narinig ako na so pagtingin ko, mayroon siyang lumilipad at tumatama sa ilaw. So pagtingin ko, bukas at may ilaw. Alam mo bakit? Yung ilaw napakahalaga sapagkat yung ilaw ang center of attraction sa tahanan. Amen, church? Alam niyo ba na ang mundong ito ay magulo? Ang mundong ito ay pasama na, according to the 1 Timothy chapter 3. Ang mundong ito ay pasama na. Kaya sabi Jesus Christ, ako yung ilaw. At then pagkatapos niya, i-claim yung sarili niya bilang ilaw, itinuro niya sa mga disciples at mga believers, kayo din ang ilaw ng mundo. So, anong purpose? Ang mundo ito madilim, kailangan nila ng liwanag. Ngayon, sa news ngayon, dahil saan, nagkaroon na matindi ngayon tagtuyot. Isa sa ang China, nakarang araw na nagsarado yung kanilang factory ng Tesla dahil hindi na nila halos magamit dahil kakulangan ng enerhiya o ng kuryente dahil halos tuyo na o malaki na ang pinsala ng pagtagtuyot sa kanilang lugar. Hindi lamang sa China, maging sa iba't ibang lugar, no? Pero good news, ha? Kung mangyari yun, sana huwag naman, kasi darating daw bagyo. Mas matakas pa daw kay Yolanda. Saan mo yan darating? Dito? Sa Pilipinas na siya, no? So wala sa Japan? Naanuman lang, Pastor, ang Okinawa. So dinaan-daanan lang, kaya may nag-visa sa Pastor, ingat po kayo dyan, ha? Kasi alam nila kung sasabing Japan, yan na. Kaya kung sasabing Pilipinas, yun na. So, sabi nila, lakas dyan, mas malakas pa yung sa Yolanda. So, inantay ko pa nakaraan pa kasi sobrang init sa Kaisya. Wala pa rin, sabi ko. Kailan kaya darating yung bagyo dito? Kasi una, pag may bagyo, siyempre nasa labas kami, walang trabaho. Walang gusto ng ganon, pero ang pinakamaganda dito, sabi nga nila, tapos napanood ko yung news nila kagabi, sa Europa, no? Matapos yung halos tuyo na kanilang, pero yung mga worship nila sa Second World War, naglabasan na ganito, etc. So, hindi ko talaga kung totoo yun, o baka mga fake news man yan siya. Talagang iba-iba na ipinakita. Tapos doon, dumating yun, kahapon nakita ko. Sabi doon sa news, ito ay ang problema. Matapos, hindi pa tapos yung tagtuyot, ay nagkaroon naman matinding pagbaha sa kanila. No? So, umapaw naman yung ilog. So sabi ko, hindi na talaga normal yung mundo. Tama? Kaya sa sobrang init, pati yung tahayop na mamatay. Sa sobrang init, pati ang tao naapektuhan. Kaya sabi ko kagabi, pinakamahirap yung tumatawa ka mag-isa. So balik tayo doon, hayaan natin sila. So ngayon sabi po dito kayo, sabi niya sa mga manampalataya sa Pilipos o sa Epeso, ito kayo. Ngayon nasa liwanag na kayo dahil may God kayo. So in-address niya ito, hindi talaga doon sa mga tanas na sabi na Christian daw, kundi in-address niya ito talaga doon sa may tao na o sa mga tao na mayroon talagang kaugnayan sa God. Sabi niya, ito yung inaasahan ko. Ito yung in-expect ko sa buhay ninyo. So ngayon, tingnan niyo sa sunod. So, number one, lumakad sa liwanag. So, bakit? Ang hirap sa dilim. So, yan yung una. Kaya sabi po, ito kayo nasa dilim kayo, pero ngayon nasa liwanag kayo. Mamuhay kayo. Kaya lang, verse 9. So, pagka ang ibinubunga
ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. So, ganun kalaga yung ilaw. Tama? Sa loob ng tahanan, mahirap maghanap na isang bagay kung madilim. Kailangan mo ibukas yung ilaw. Sa dilim, pwede ka mapatid. Sa dilim, pwede ka matusok ng anumang bagay dahil sa dilim. Kailangan ang ilaw. Ang church. Sa mundo, ito na yung mundo. Masama na ang mundo, palawin ang mundo, pero tinawag ka ng Diyos, tinawag ka ng God para maging ilaw ng mundo ito. Tinawag ka bilang ilaw, hindi bilang namuhay atin sa ilaw. Ulitin ko, tinawag ka ng God magiging ilaw ng mundo. Hindi para mamuhay atin sa ilaw, kundi atin sa kadiliman. Why, church? Kasi tayo ang ilaw ng mundo ito. So sabi ni Paul sa mga taga-Colosas, ang Epeso, ito kayo, look at the verse 9, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti. Church, ito yung gusto ni Paul. Dito sa translation na hawak ng Standard Bible, ito lang sa simple. Pero sa akong translation na nakalagay doon, pag tayo namumuhay sa liwanag, magre-resulta ito na maganda. First, sa buhay mo. Agree? Pag tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos, ang unang benefits nito na makukuha mo, yung happiness sa buhay. Amen. Amen. So sabi ni Paul, makakuha kayo pawang mabuti ito. Never niya sinabi magkaroon ito ng resulta ng pangit sa iyo. Kapag tayo namumuhay sa liwanag, sabi po, kapag kayo namumuhay sa liwanag, yung nag-aari nito kayo mismo. Magkaroon kayo ng mabuti, matuwid at totoo. John chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon na ng ilaw at magbibigay buhay. Ano sabi ni Jesus Christ? Ako yung ilaw. At lahat ng mga followers ko, magkaroon din ng ilaw. At ang ilaw na ito, ang magbigay ng buhay. Church, itong ilaw ng buhay. Every unbeliever, tinitingnan tayo. Amen? Sabi ni Paul, ito yung pinakakalungkot ko sa inyo sa Ephesians. Ito kayo noon, pero ito na kayo ngayon. Pero in-expect ko sa buhay ninyo, mamuhay kayo katulad ng ilaw na ito, si Jesus. Why? Kasi ang pamumuhay na sa liwanag, magre-resulta sa mga nakakita sa iyo ng buhay. Amen, church. Minsan napanood ko ang isang pastor. In-invite siya at nagkunwari siya. Siguro nakita niya rin yan sa, no? Iba-iba, kumbaga parang nagbabalak kayo sila, na ganito. So parang in-invite siya para malaman niya kung ano yung klase ang church, ang kanyang puntahan, at anong klaseng membro ang mayroon doon. Kasi malaking church ito. Nagkunwari siya ng isang mahirap o pulubi. Hindi para magpapansin, kundi para makita at malaman kung anong klaseng Kristyano at manampalataya na sa loob ng church. Ang in-expect ng guest speaker nito, ito. Pero taliwas ito sa nakikita nito. At taliwas ito sa nagiging reaction ng mas maraming nito. Church Paul, ganoon din ang naranasan niya sa buhay. Sabi ni Paul, ito kayo. Ito yung in-expect ko, ito yung inasahan ko. Na dapat yung pinaka-pattern na dapat ng pamumuhay ninyo ay pinaka-pattern na dapat yung gayahin, susundin, walang iba kundi yung ilaw na ito si Jesus. Kaya inaalala ni Paul, sabi niya, sabi ni Jesus Christ, ako yung ilaw. At yung susunod sa akin ay magkaroon ng ilaw. Sa sanlibutan at ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na magbibigay ng buhay. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, sabi niya ng isang quotation, paano ko makonvince ang isang tao na maniwala na may God
kung ako mismo ay hindi nakikita sa akin na buhay ang God? Ulitin ko, sabi niya, paano ko makonvince yung tao na magbalik sa Diyos at nakakilala sa God kung ako mismo na nagpumilit sa Kanya ay hindi nakikitaan na may God? Church, sabi ni Paul sa taga-Epeso, ito tayo. Ni-remind niya sa mga manampalataya sa Epeso, hindi na tayo ito. Ito na tayo. Hindi dahil sa church na ito, kundi dahil kay Kristo. Amen? Hello, church. Lagi natin tandaan, ang church ay hindi isang ritual na gawain. At lalong hindi traditional. Kaya sabi ng kumanta, o pinmayaan, kumanta ito, bagamat ang taong ito nakasaktan siya base sa kanyang kwento. Ang Heart of Worship, no? Pinanta niya ito, tapos na-compose niya ito. Nung tayo nasaktan siya na parang baliwala, parang wala yung dahil sa kanya. So sabi niya, isang araw na compose niya ito, sabi niya, Lord, alam mo yung kanta niya, Adels? Heart of Worship, no? So sabi niya, I'm coming back. Amen? I'm coming back. Oh, no, that's not. To the heart of worship. Hindi ito yung pinag-usapan para masasabi mo masambak ka. Hindi ito yung pinag-usapan para sasabihin mo ang ganda ng pag-worship niya. Sabi niya, yung pagtungong pagsamba, ibabalik ko without any instrument. Church, yung God, manatiling God. Kahit wala tayo. Pero tinawag ka ng God kasi napakalaga mo sa Kanya at mayroong trabaho tayo na dapat gawin sa mundong ito. Jesus said, I am the light and you are the light. So sabi ni Paul o ni Jesus Christ sa John 8:12, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, ikaw niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na magbibigay ng buhay. Alam niyo, ang tao, kunwari lang yan, tahimik sa iyo. Ang tao, kunwari lang yan, di nakatingin sa iyo. Pero bawat Christian, tinitingnan tayo kung ano ang pinagkaiba natin sa kanila. Pero church, sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, ito kayo noon. Ito na tayo ngayon. Church, yung wala pa tayo kay Kristo, ito yung buhay natin. Ngayon, nasa kay Kristo na tayo, ito yung ating buhay. Christ-like. So sabi, paano pastor magiging katulad ni Kristo? Alam niyo, hindi mo kaya magiging katulad ni Kristo, pero ginawa tayo ni Kristo maging katulad ni Kristo. Hindi ka gumawa para magaya mo si Kristo, ginawa ni Kristo para i-disenyo tayo na magiging katulad ni Kristo. Tingnan nyo, ang susunod sa akin. Amen. Ulitin ko ha, sabi ni Jesus, ako yung ilaw. Ang susunod sa akin ay magkaroon nito na, alin? Ilaw. Hindi niya sinasabi, ako yung ilaw, at pag sikapan yung magiging ilaw. No! Sumunod ka sa Kanya, yung reflection, alam niyo yung setup, ako yung ilaw, kayo ilaw. Parang ito lang siya, yung araw, no? Diba yung araw, nakasalubong ka, may nasalubong kang sasakyan, tapos, pailawan ka na malaki o ng pinakamalakas na ilaw, tapos kumuha ka ng salamin, tutok mo, saan ko babalik? Sa Kanya. Ito yung power ng God, ito yung high voltage ng God. Kapag sumunod tayo sa Kanya, yung reflection nito tatagos sa'yo. Hindi ko kailangan gawin ito para magiging ganito. Sa pagsunod ko kay Kristo, sa pagkaroon ko ng relasyon kay Kristo, kung ano si Jesus Christ, from glory to glory, ito tayo. Kaya sabi ni Paul, ito tayo.
Naliwanagan na tayo. Naliwanagan na kayo. Mamuhay kayo sa liwanag. So ito yung sinasabi ni Pablo. Pagdating dito, ito yung sinasabi niya. Sabi ni Jesus, ang susunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na magbibigay buhay. Amen. Amen, church. So sino ilaw ng sanlibutan? Si Jesus. Sino tayo bilang believer? Sabi ako ilaw, sabi Jesus, ang susunod sa akin magkaroon ng ilaw. Alam niyo ibig sabihin? Simple lang. Nung sinabi ni Jesus ito, buhay pa siya. Kaya nung sinabi niya magkaroon ng ilaw, susunod sa akin, ibig sabihin, tayo na ang titingnan ng tao para maniwala na Kristo. Amen? Amen? Ang unbeliever saan titingnan? Dati ang alam ko nung sa salitang piso sa Christian sa church. Pag binasa yung Bible, ang piso hindi mula sa church. Okay? Mamaya usapan natin. Sabi ni Jesus Christ. Kaya ang salitang piso, hindi yan sa loob ng church. John chapter 11, verse 9 to 10. Verse 9. Sinabi ni Jesus, ito yung time na pumunta sa kay Maria at kay Marta, no? Para buhayin dito si Lazaro, no? So, sabi dito sa verse 9, sinabi ni Jesus, di ba may 12 oras sa maghapon? Kasi nung time ito, sinabi ng mga disipulo, Lord, nandyan na po yung mga parisiyo, nandyan yung mga eskriba. At pilit kayo nila natin para saktan, patayin. Parang sabi ko yung ko, ano naman connection? Sabi niya, di ba, ang maghapon, at mayroon siyang 12 oras sa isang araw, inay niya susunod. Hindi natitisod ang lumalakad ko. Sino yung light? Ang susunod sa kanya magkaroon ng liwanag. Kaya sabi ni Jesus Christ, mayroon 12 hours sa maghapon. Walang panganib ng tao magtisod na lalakad sa liwanag o sa umaga. So dating akala ko nito, kasi madalas ko ito naririnig sa mga churches, no? Sa Christian, tisod naman siya. Tisod naman ako sa kanila. Pero sabi ni Jesus Christ, kapag may ilaw ka at lumalakad ka sa ilaw, walang panganib na matisod. Kapag ang isang tao nakatingin kay Kristo, walang anino ng katisuran o pagkatisod. Bakit? Jesus is the light. At ang susunod sa Kanya ay lalakad sa liwanag. Ano yung tisod? Diba may tali dyan, tapos siguro ano na lang talaga, kaya pag nahandaw, matitisod yung tao kapag ilagay natin na literal, pag tumatapos na nagmamadali, pwede. Pero yung sumusunod ka lang, imposible natisod ka, ya. Yung natitisod, habang sinusundan ka, sumusunod ka, tapos nakikita mo dinadaanan mo, natitisod ka, iba na yun, ibang usapan na yun. Bakit natisod? Baka inatake na lang yun. So yun, sabi niya, nakikita niya mga bagay na liwanag. Look at the verse 10. Ito yung sagot. Subalit, natitisod ang lumalakad ko gabi sapagkat wala siyang liwanag. Hello, church. Sabi ni Jesus, ako yung ilaw. Lahat ng susunod sa akin, lalakad na sa liwanag at magtataglay ng liwanag na magbigay buhay. Pagdating dito sa John chapter 11, natitisod ang tao kapag lumakad na sa sabihin. Ano yung sabihin, church? Kapag ang Christian ay na-out of focus na sa God, ang resulta nito, discourage, tisod.
Sabi niya sa verse 10, subalit natitisod ang lumalakad ko gabi. Sapagkat wala na siyang liwanag. So may panganib. Kaya sabi ni Paul sa kanila, ito tayo. May Jesus na tayo ngayon. At yung Jesus na ito yung reflection na dapat natin gayahin at sundin. Hindi niya sinabi ni Paul sa mga taga-Epeso, gayahin mo ako. Kundi sabi ni Jesus Christ o ni Paul sa mga taga-Epeso, ito yung ilaw. Siya yung ilaw. So, pagdating dito, binigyan ng explanation, mismo si Jesus Christ ang nagsabi niya. Hindi sinabi yan ni John, hindi sinabi ng mga pastor o ng mga apostol, kundi nagsabi nito, wala iba kundi si Jesus. Sabi ni Jesus, kasama yung kanyang 12 disciples, nung pumunta sila kay Martha, at ang sabi niya, sa maghapon may 12 hours maghapon. Walang panganib na matisod ang lumalakad sa liwanag o sa umaga. Dito kasi umaga eh. Pero sa ibang translation, liwanag. Pagdating niya sa verse 10, natitisod yung tao dahil lumalakad kung gabi, dilim. Sabi nga na isang kanta ng kantang bulag, madilim ang iyong paligid. Siyempre madilim ang bulag eh. Patawa ka naman nila. So, parang pinakahirap minsan sa bahay, pag sinasabay-sabay namin na buksan yung aircon ng tatlo, tapos may gagamitin pa bubuksan, tapos yung anak ko nag-aaral, tapos ganito, tapos may sasaksak pa yung isa kong anak, tapos may gagamitin din kami doon sa kwarto. Bigla ko naman sa... Sumisa! Walang ilaw agad. So, ang hirap tumayo. Kailangan mo pang kapain. Eh, mabuti na lang, may cellphone. Pupunta ka sa cellphone mo, ipa-flashlight mo siya para hanapin, para may pass. Napakahalag niya ang ito. Church, pag ang sinabi ni Paul na dapat natin gayahin ito, paano kung ang bulag ang magpakay sa bulag? Sabi ni Jesus, makagulog tayo. Pero si Jesus, yung liwanag at walang kadiliman na kay Jesus. Amen? So, sunod! Kasi salamat sa kayo, alas 11 pa lang, Jis. Tamang! So, sorry, may tama ka? Kasi, lahat na tayo namuhay ng tama, di ba? Pero alam mo, sa sobrang ano na ngayon, ang hirap, no? May pinapanood kasi yung asawa ko ngayon yung sa Palawan. Yung babae, no? Ano ba pangalan niya? So, Jubilee, no? So, una umamin ay pinsan nila, no? Tapos hanggang tumagal, inamin niyang pinsan niya, sabi niya, pinapahirapan daw sa ng police officer na ito para aminin ito. So, hindi natin alam kung ano talaga ang totoo at punot dulo, pero alam ko, may nakakaalam kung sino may gawa nito. Alam niyo kung sino? Huwag niyo record Hindi nila alam ito, pero alam ko kung sino may gawa. Yung may kagawan. Wala na nakalat, pero siya alam niyo yun. Sorry bro. Sarili niya, diba? Tayo, hindi alam ni Jingle o ni Gila yung nagawa ni Jingle. Pero alam ni Jingle kung ano yung nagawa. Ako niya. Hindi alam ang asawa mo, pero ikaw mismo nakakaalam. Salamat sila. Dahil lahat ng ginagawa ko, alam ng Lord ko. At siya masasabi, anak, stop. Kasi kung pabayaan tayo ng God, mamumuhay tayo against kanya katotohanan. So tamang pamumuhay. Hindi niya tayo konsultihin, hindi niya tayo ilagay. Sabi ni Paul, hindi, huwag kayo magalit sa akin. Sinasabi ko ito. Look at the verse 30. Ano man inyong at huwag ninyong tulutan na mabighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. So alam niyo, ang pinakamaganda,
Na sabi ko, tuwang-tuwa ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nung sinabi natin na tinanggap natin si Jesus Christ as personal Savior ng buhay natin, alam niyo kung ano ang binigay niya sa atin para garantiya? Holy Spirit. Sabi dito, ang Holy Spirit ang tatak ng Diyos sa inyo. So ngayon yung Holy Spirit na ito yung ngayon sinasabi ni Paul sa aklat ng unang Korinto, na ang templo, yung body nyo, yung heart nyo ay templo ng God. Ngayon, every time na mayroon tayong kawaagin sa kalooban ng Diyos, ito yung mabigay sa atin ng pangusap, anak sa heart. Kasi hindi tayo dadalhin ng God sa tama o sa mali, dadalhin niya tayo sa tama. Ngayon, walang review sa atin, walang may magsabi sa atin, pero may God tayo na magsasabi sa iyo, na stop! Hindi ko pwede sabihin niya sa kanin, hindi pa lang ginagawa niya, pero kung may Jesus siya, may Espiritu siya na magsasabi sa kanya, stop! Amen, church? Amen? Hindi mo alam ng katabi mo, hindi mo alam ng magulang ko, hindi ko alam ng sasabi ng anak ko, hindi mo alam ng God kung ano ginagawa ko. Pero salamat sapagkat may Holy Spirit tayo na ito ang tuturo sa atin ng tama at mali. Sabi ni Pablo, huwag yung binutan ng tighati ang Espiritu Santo. So what, church? Unang reaction kapag alam may mali, yung Holy Spirit nanimigyan. Struggle. Ngayon, ano lalabas? Yung reflection lalabas sa buhay. Kaya salamat sa God. Si Bro Benjo, hindi ko alam ang ginagawa niya dahil malayo kami. Pero alam ni Bro Benjo kung ano ginagawa niya, tama? Hindi alam ni Bro Benjo ang ginagawa ko sa bahay, pero alam ng God yung ginagawa ko at alam ko kung anong ginawa ko. Pero yung trabaho ng Holy Spirit ay ano? Pero yung sa akin, anak, hello church, anak, mali. Ito yung ilaw. Huwag ka dyan. Dito ka. Huwag dyan. Kaya ako naniniwala ko, bakit ito binigay ng Diyos sa atin ng Kanyang Espiritu? Kasi siya yung mag-remind sa atin kung ano dapat natin gawin at kung mabuti at masama. 1998, naglalaba ako sa church. Habang naglalaba ako, tapos malumano lang, no? Tinaksuloy ko ng church. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin na hindi kami niwala sa God. Nagbabasa siya. Dito isa, Quran. Ang sa Bible ng ng Mormons. Yung isa, Biblia natin. Pinagbabasa niya, tapos pinaglalaban. Dahil sa sobrang dami niya kinukuha ng translation at iba-ibang libro, alam niyo kung anong naging resulta? Hindi niya siya naniniwala na may God. Kilala yung Kuya Ben. Yung player ni basket, ay yung anak nito ay player ni Kuya Ben, si Arka. Siya yung Arka na tao. Sinuwa gumawa ng Arka, sabi ko hindi. Kapitbahay namin si Arka eh. Ganun lang siya kasimple. Tapos, isang araw, naglalaba ko. Yung kasamaan ko manggagawa, pinuntahan siya, tapos nag-sharing sila with the Bible. Naghahalig siya. Sabi niya, walang God! Kaya alam niyo, siya yung number 1 na nagpe-persecute nun sa church. Pag magkantahan ng umaga, pupunta na siya dyan. Oh! Naganda yan. Tapos yung mga kasamahan ko manggagawa noon, takot lumabas na niya kasi alam yung tao eh. Siguro mga 4'11". Pero lakas ang boses. Tapos wala kayong damit. Kakalapugin. Hoy! Tingnan niyo! Gusto niyo paparangay ko kayo? So ganun sa lagi. Isang araw
nagtakbuhan, may kasama kami na mataba, tumakbo siya, tapos pumunta siya. Sabi niya, bro, nandun, nagwawala si Arka. So bumaba ako, magbukas ko ng gate. Sabi niya, ngayon niyo ah! Hindi ko sa fiancé. Bawasan yung tugtog niyo! Hindi ko yan. Hindi sabi, saan yun? Sabi ko, pasensya na po kayo. Tapos ako naglalaba ako kinabukasan, sabi nga God, puntahan mo siya. Evangelize mo maniwala. Ako pikilos. Nangibabaw sa akin yung pag-alala, pangamba, takot. Sabi ko, ayun. Umagot ang hapon, hindi ko sinunod yung pangungos na pag-akyat ko, nano. Why? Kasi alam ko nag-disobey. Sabi ko, Lord, kung sumunod ako sa iyo, sana ang taong ito nabahagian. Pero dahil sa pag-disobey ko, nakaranas ako ng kalungkutan. Bakit pag-disobey? Why? Sabi ko, bigyan ng kalungkutan ng Holy Spirit. Nasa inyo na siya. Hindi na sa aalis dyan sa iyo. Kahit maalisin mo siya, hindi na aalis siya. Sa Old Testament, maalis siya, pero ngayon, tatak na nga yan. Alam niyo yung tatak, no? Yung talagang naka-okay na yan sa'yo. Sabi niya, ang Espiritu ang tatak na kayo'y anak ng Diyos. Kaya kahit alisin mo siya, hindi na alis siya. Bakit? Naka-okay na yan. Kaya ang iba pag nagmahal, nagpatato yan. Sasabi mo, ilagay mo yan yung tato, kayo ka, siyempre yung girlfriend ko. Pag nakahiwalay, pumunta yan sa galing, oy! Ano yung pare? Tanggalin mo nga ito! Ha? Ganun lang kadali. Pero yung Holy Spirit, alisin mo siya, makalimutan mo siya, pero hindi ka iwanan. Akin ito, manatili itong akin, because you are the temple of God. Sabi ni Paul, ito kayo, namumuhay na kayo ngayon, pero hindi ako nawala ng pag-asa. One day! Ang isang araw, lalaki din kayo. Sasaya na si Apple, sabi na, sabi niya yung pinakamaganda, sabi ni Paul, isang araw. Dahil may Holy Spirit kayo, hindi na aalis ito sa inyo, trabaho niya ang magtrabaho para sa inyo. Our church, so amazing na natin. So, did nyo? Pagdating sa Ephesians chapter 4, verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masamang pita. Sabi niyo nga, alisin niyo na. Bago na kayo eh. Hindi niya ni-review o hindi niya parang kinondemn yung mga tao ito. Kasi sabi ko, inaalalahan niya, sabi niya, alisin niyo na yun. Huwag na kayo mamuhay. Amen? Kasi yung dati nating buhay, ito'y magdadala sa atin sa impyerno. Pero binili tayo ng God, binago tayo ng Diyos, kaya isuot nyo yung bago ng pagkatao. Tama? Parang hirap niya, di ba? Ako may kilala ko, madalas na pumupunta sa tindahan ng sa Star Mall. Ang yaman niyang chikwa. So, pinakilala sa akin ni Pastor John. Ang negosyo niya ay, ano siya yung mga, sa ano yung mga loto. Buong Pilipinas, hawak niya. Tapos sabi ng kaibigan kong pastor, sabi niya, hindi mo ba alam, sir, na ito siya nakatira siya sa Wakwak. So, alam natin sa Mandaluyong yung Wakwak, no? Nakatira dyan, puro may sinasabi sa buhay. So, sabi niya, sa Wakwak siya nakatira. Sabi ko, pastor, kamag-anak niya ng tiyahin ko. Bakit? Yung tiyahin ko, nakatira din siya sa Tiktik. So, Wakwak siya. So, barangay Wakwak. So, yan yung mga tao may mga sinasabi sa buhay. Diyan sila nag-gold, diyan sila lahat. Diyan sila, kasi makikita nyo sila. Sabi niya, ang bahay nito, diyan nakatira yan. May tatlong option ka para makakit sa bahay nito, dilihan. Mayroon siyang hagdan, may elevator siya, may escalator siya. Sabi ko, hindi alata. Tapos ang damit niya, iyan na lang lagi.
Sabi niya, ang dami niyang magandang damit, pero gusto niya isuot yung pangit. Yan siya. Sabi ni Pablo, yung pangit yung buhay, huwag niyo na isuot. Ang isuot yung bago. Ha? Yung dati nating old life natin, yung dati nating buhay, iwanan niyo na yun. Amen? Kaya lagi yung sinasabi ko sa sarili ko, patay ka na. Buhay ka ngayon dahil sa Diyos. Kapag nainis ako noon sa church, sasabihin ko kagad sa salamin, sa sarili, patay ka na. So, ang tinuturo ko, yung mukha ko doon sa salamin. Tama? Buhay ka ngayon kay Kristo. Church, sabi ni Paul, iwanan na ninyo. Iwanan nyo na yung dati yung buhay na napapahamak, napapalayo sa God, dahil sa tipan dito. Amen? So, alam natin yun. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 4, verse 22, iwanan ninyo yung dating pamumuhay. Pumaringan ninyo ang inyong dating pagkatao na mapahanap dahil sa masamang kita nito. So, yun lang pala sabi ni Paul. Hindi niya sinasabi, hindi niya pinundren. Hindi sabi niya, hindi na kayo dyan. Ito na kayo. Para sa atin ngayon, church, tao tayo nagkamali. Pero hindi tayo mamumuhay sa mali. Bakit? Mayroon tayo Jesus. Sapat na yung alam mo mali ang ginawa mo noon. Sapat na yung alam mo ang pamumuhay mo noon. Sapat na yun. Huwag mo na balikan. Dati ka lasinggero, huwag mo na balikan yun. Hindi porke naglalasing ka, maglalasing ka ulit dahil pugi ka. Kasi pastor, nakilala ko yung girlfriend ko dahil doon eh. Ano yung ibig sabihin? Mag-iinom ka ulit para makilala mo yung bagong girlfriend mo? Diba? Para sabi mo, hindi na iwanan mo na yun. Kung ito ka noon, wala ka na doon. Ito ka na, bago ka na. Our church, may kasamaan kaming hapon. Sabi niya sa kasama ko, para sa naman malalaki tiyan. Pero sabi malaki siya. Laki na tiyan niya. Siguro mahilig yan sa pagkinom. Sabi ng anak ng babae, laki ng tiyan mo pa! Para ka manginginom ah! Bakit? Hindi naman porque malaki ang tiyan, manginginom na tayo, di ba? Ang iba walang tiyan, pero manginginom. Tama Bro Albert? Pagkilala ka, sabihin mo na. Tama ba Bro Albert? Walang tiyan! Pero, sabi kagad, amenin ko na! Wala. Wala akong alam din bro ha. Halimbawa lang natin. Kasi sabi ng anak ko, pag malaki tiyan mo, manginginom ka. Sabi ko naman, hindi lahat ng malaki ang tiyan. Pangit. Minsan may malaki naman tiyan. Cute. Tama? Tama ba sa July? Bagayan na yan. May payat na hindi bagay sa'yo, may mataba naman bagay sa'yo, saan ka? Din doon sa nababagay sa'yo. Pero salamat sa God. Ano man tayo, ano man ako, yung Holy Spirit na sa sa'yo, babagay ng lahat na kailangan natin. Amen? Kaya sabi ni Pablo, iba na kayo. Ito ka na. So, salamat mo God. 25 na. Bababa, kasi kita ko sa dating tigil na ako. Kasi, kakahiya naman sa kanila. Pero hanggang hindi sa bababa, hindi tayo bababa. No? Ephesians chapter 4, verse 24. At dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na ninikhang larawan nino. Diyos. O, pastor! Imposible na magiging katulad ko si Kristo. Imposible talaga. Kasi po imposible. Pero sabi niya dito, nilikha kayong kalarawan ng God. Sino tatrabaho? Para magiging kaayos at mamuhay tayo ng katulad ni Kristo, mamuhay tayo by God's grace, sabi ko, from glory to glory yan. Babaguhin tayo ng God kasi yung Holy Spirit nakalagay sa iyo, itinagpak na sa iyo, hindi na
buhay natin. So ngayon sabi niya, hanggang magiging mistulang kalarawan ni Kristo. Pag-develasa dito, sabi ko, ang hirap, no? Sabi ko, Lord, sabi ko nga sa isang kausap ko nakaraan, magka-sharing kami. Kung wala tayo larawan ni Kristo, literal, sabi mo pa ni Jesus, no? Pero sabi ko, hindi. Yung reflection ng pagiging like ni Jesus Christ, once na tayo tumanggap kay Jesus, ito din yung reflection ng ating buhay. Hindi ko kaya mabuhay na mabuti. Hindi ko kaya mabuhay ng tama. Pero kung may God ako, may Holy Spirit ako, siya yung magtatama ng buhay ko. Hindi ko kaya magbago ng buhay ko. Sabi ng kanta, gusto ko lang kantahin ito. At kinanta ito ni Brother Doki noon, no? Sabi niya, hindi ko alam kung nakanta ni Brother Doki. Yung sabi niya, kumanta ito si Bill O'Hara. Sabi niya, sa iba't ibang panahon, kami ay tinipon ng dakilang kamay na sa krus ay ipinako at sa takdang panahon, sabi niya, kami ay tinipon. So, parang titingnan mo parang, Lord, ito kami. Sabi yun, maraming nagtangka kami baguhin. Magulang, kapatid, babaeng tinatangi. Maging ang paaralan at simbahan, nabigo kaming baguhin sa katotohanan, sabi ni Bill O'Hara sa kanta niya. Subalit, nung kami ay hipuin, kamay ni Jesus na nagbago sa amin. Ang pagbabago ay dumating sa buhay ng bawat isa sa amin. Kinanta niya ito sa loob ng iwahig. Ang iwahig ay tapunan ng mga taong pusakal at isinusukan na ng Montelo. Binago ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang baguhin. Hindi tayo kayang baguhin ang church. Pero kapag si Jesus na sa iyo, trabaho na magbago sa buhay. Amen? Mabigo lang ho tayo para baguhin sarili natin. Hindi tayo magtatagumpay, mabagong buhay natin. Kailangan mo lang si Jesus sa buhay. At ang Holy Spirit at ang Jesus na ito ang magbabago ng buhay natin. Sabi ni Paul, dahil dito, sikapin ninyo idagdag sa iyong pananampalataya yung kabutihan. Amen? So sabi niya sa taas, dapat na nakita sa inyo yung bagong pagkatao. Nilikhang larawan ng Diyos. Larawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hindi niya sinabi kinarawan ng kanyang mukha. Kabanalan, katwiran. Amen, church. Hindi po tayo pwede at hindi natin kaya magiging babae at magiging banal without Jesus. Amen? Ang tao walang Kristo, namumuhay tayo sa dilim at against sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo ay nasa ilalim ng pita ng mahal at ng makasalanan. Pero nung si Jesus Christ nagmahal sa ating buhay, sabi niyo po sa mga taga-Efeso, ito na kayo. Ito na. Wala na kayo dito, bago na kayo, ito na kayo. Sa atin siguro, sa Christian, isa din sa paalala sa atin ng God. Maging ako support. Nagkamali tayo o nagkamali tayo. Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi niya tayo hayaan doon sa mali. Kasi hindi niya tayo tinawag para ilagay sa mali. Tinawag niya tayo, minahal niya tayo, at niligtas niya tayo para ilagay ayon sa kanyang kabanalan at katwiran. Sabi ni Paul, ito ka na. Ito na kayo. Ito na yung daang buhay ninyo. Iwanan niyo yung dating buhay, hubarin niyo na yung dating pagkatao. At isuot yung bagong pagkatao. Nang ginistulak ang larawan ni Kristo. Okay, so, 30 na. Wala ka rin sila. Patuloy na pamumuhay. Verse 11. Huwag kayo mag-isama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubunga ang kabutihan. Ephesians chapter 5, parang ito verse 11 tayo. Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga
dito ha, hindi mga unbeliever, mga believer ito. Sabi niya, huwag mo tayo mabuhay doon. Sabi niya, ito na kayo. Huwag kayo makisama sa mga tao, mga ungodly. Iwasan niyo sila. Kasi yung mga ungodly people na ito yung mga hindi makadiyos na tao nito. Pag hindi kayo mag-iingat, maapektuhan kayo nito. Bakit? Tingnan niyo sabi ng 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong paloko. Ang masamang kasama ay nakasira ng mabuting pagkatao. Kaya sabi ni Paul sa 11, huwag na kayo makisama sa kanila. Bakit? Bawat ng tali, corrupt good morality. Masisira kayo niyan. Sabi nga sa kanya, huwag mo gawin yan, masisira ang buhay mo. Sabi nga niya sa Rizal, ano sabi niya sa Rizal sa J.I.? Sino nakakalala sa sinasabi ni Rizal? Others! Sabi mo sa akin, o ipakita sa akin sa kaibigan mo, at sasabihin ko kung sino ka. Pwede ba? Saan niya tayo nakuha ni Jose Rizal? Sa Bible, ha? Kaya si Jose Rizal, God nila yan. Punta kayo sa Lunita, makakadibate yung mga Rizalista. Sabi ng mga Rizalista, kita niyo si Rizal? Yung God namin, nagpapalaya sa atin. Mula sa mga Kastila, yun yung God namin na aming tagapagligtas. Mabuhay si Rizal. So bakit? Mga Rizalista sila. Sabi niya, sabihin mo sa akin, pakita mo sa akin kung anong kaibigan mo, sabihin ko kung ano ka. Sabi dito ni Jesus Christ, ay dito niya kinuha. Ginaya niya siguro si Pedro o si Pablo. Sabi ni Pablo, kung kayo magpaloko, ang mga masamang kasama, makakasira yan ang inyong karate. Tama ba bro, Albert? So, okay ka ngayon bro ha? So bro Regan, tama ba bro? Kung yung katabi mo pogi, hindi pwede na hindi ka maging pogi. Sabi ni Bro Regan, papayag ka ba? Okay. Ayun yung isang bagay, no? Kasi alam nyo bakit? Pwede, sabi dito, may pangkli, no? Corinthians 15:33, huwag kayong paloko. Bibigyan ko lang kung ano, ibang salita. Huwag kayong paloko. Kasi sila nasa labas na. Nakatingin na dito. Huwag kayong paloko, masamang kasama. Nakasira na mabuting pagkatao. Church na tayo. Diba? Kaya sabi ko kay Loco, nandiyan na sila tayo, magpiparin na tayo. So, ako yun nagpapasalamat kami sapagkat may salita kayo na magtuturo sa amin ng tama at mali. Pwede sa tao, nahiya, hindi sasabihin ng tao. Minsan hindi na kinukonsinti ng tao na Lord, yung salita mo ay ilang. Ihahayag mo kung ano kami at sino kami. Pero Lord, nagpapasalamat kami sapagkat may Panginoong Jesucristo kami na isang God na mapagmahal at isang Diyos na mahabagin at mahawain. Kaya maraming salamat sa kabila na minsan sablay kami yung biyaya mo sapat pa rin para sa amin. Sa kabila na nagkukulang kami, yung pag-ibig mo hindi pa rin nagbabago sa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sapagkat tinawag mo kami mula sa kadiliman tungo sa kadiladilalas na kaliwanagan. Lord, hindi na kami noon katulad noon. Iba na kami ngayon. Noon wala kaming Kristo, ito yung buhay namin. Pero meron na kami Jesus na magtuturo sa amin. Kaya Lord, salamat talaga sapagkat minahal niyo kami, ang katulad namin, inibig niyo kami. Salamat sa iyo. Mapuri ko salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless church. Pagpalain tayo ng Panginoon.
しまして、ハレルヤマーチを行いたいと思います。お願いします。Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa natapos na gawain na kung saan, Panginoon, pinagtagumpay niyo po, O God. Maraming salamat po sa lahat ng ginamit mo sa likod ng iyong pulpito, O God. Higit sa lahat, Panginoon, sa mga salita mo po, Panginoon, na hayag. Maraming salamat po dahil muli, niremind mo na naman po kami sa Book of Ephesians, Lord, na kami ay ilaw ng sanlibutan. Ito, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na makita sa amin, Panginoon, ang ilaw. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na bilang isang Kristiyano, O God, tulungan mo po kami na mai-apply namin sa aming buhay ay yung bawat napapakinggan po namin na yung mga salita, O God, para makita ng tao, Panginoon, na kahit iba po kami. Para sa gayon, Lord, na madadala po namin sila sa inyong harapan, O God. Lord, maraming salamat kay Pastor Lowy, Lord, na ginamit mo siya, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong mga salita, Lord God, patuloy niya nga po itong ikintal, iukit sa aming mga puso. Upang sa gayon, O God, hindi po namin ito makakalimutan, O Lord. Lord, sa aming pamumuhay sa araw-araw, tulungan mo kami, Panginoon, na totoo na may i-apply namin sa aming buhay. Na kami, Panginoon, ay bago na. Wala na po yung dati naming pagkatao, kundi kami ay bago na. Kaya, Lord, hindi man po namin ito magagawa na biglaan, kundi unti-unti, Lord, na magagawa po namin dahil sa biyaya, sa grasya mo, O God. Kaya, Lord, maraming salamat muli sa iyong mga salita po, Panginoon, na muli pinaalala mo sa amin, Panginoon, na sa araw-araw na buhay namin, Lord, na magnotusin po kami. Dahil yan po yung kalooban mo sa amin. Na makita, Panginoon, sa amin yung pagiging Kristiyano at kung paano po namin kayo mapangiti. Lord, salamat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka po namin sa mga oras na ito. Muli, itinataas ko po sa iyo yung tithes and offering na nasa aming harapan. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat kapatid na nagkaloob. Pagpalain mo rin yung hindi nakapagbigay, O God. Lord, maraming salamat. Basbasan mo to para sa gayon, O God, may magamit po kayo sa iyong gawain, O Panginoon. Pansamantala po kaming maghihiwalay ngayon. Ang patuloy na pag-iingat, siyang patuloy niyo pong ipagkakaloob sa amin. Samahan niyo po kami muli sa isang linggo na pamumuhay namin, Panginoon, at tulungan mo kami na makita sa amin, Lord, ang pagiging Kristiyano kung saan man kami naroon. Salamat, pinupuri ka namin. Ang lahat ng papuri sa iyo po namin ibinabalik. In Jesus' name. Amen.
立ちください。照英を賛美します。Sa Diyos na makapag-ingat sa atin ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagpisan ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless sa ating lahat.ください。続いて誕生日者の祝福の祈りをしたいと思います。各会文化大会に通訳のできる方一人お願いできますが。9月生まれの人、前に来てください。セプテンバーバースデーメンバー、Please come in. 名前を上でお願いしてもいいですかね。誰かなの。歌っていただけたら歌っててもまゆみちゃんですか。Punta daw po yung mga may birthday ng September sa harapan. 9月生まれの人はもう以上ですか。じゃあ、まゆみちゃんから。Kakanta po tayo ng happy birthday. Simula po kay Mayumi-san. Rolando.
pwede po mag-pray sa mga Filipinos po. Si Pastor Kenjo po.愛するイエス様、心からありがとう感謝をいたします。9月生まれの方の誕生日会を今日開くことができて、本当にイエス様感謝いたします。一人一人が誕生日を通して、さらにもっとイエス様を愛していくことができるよう、私たちを罪の中から救ってくださったイエス様を愛していくことができるよう、毎日もイエス様、小さな時から選ばれ、本当に愛され、今日まで守られてきました。どうぞイエス様が素晴らしいことをしてくださるよう、まだ良い伴侶も与えられるよう、御心を示してくださるよう、イエス様が働いてくださるよう、毎日前の上に照り分けが祝福されるよう、どうぞイエス様が導いてください。これからもよろしく、イエス様が共にいて、神の栄光が現れるよう、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。Ngayon, natin mga kamay. Panginoon, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo. Salamat, Lord God, sa kabutihan at katapatan mo sa buhay mga kapatid namin ito, na nagdiriwang at nagdiriwang ng kanakaruan sa buwang ito. Salamat, Lord God, sapagkat ang celebration nila ito ay kakahayagan na kayo ay mabuting Diyos, kayo ang mapagmahal na Diyos, at kayo yung God na hindi nagbabago sa kanila. Dalayan mo, Lord God, patuloy mo silang pagpalain at kalingain. Ikatan mo ang kanilang kalusugan at buhay. Higit sa lahat, palakasin mo at patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. At gamitin mo sila para sa paglilingkod sa iyo. At gamitin mo ang kanilang buhay na titirang lakas para parangalan kayo. Lord God, i-bless mo, pagpalain mo mga kapatid namin ito. At patuloy mo sila bigyan na maraming pang kaarawan na dating sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Salamat din sa katapatan at pagmamahal mo sa kanila. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa spiritual, physical, and financial. Salamat sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen.じゃあ以上で礼拝を、今日初めて見えた方ですか、初めて来た方。いらっしゃらない、いないですかね。いない。はい。では以上で礼拝を終わります。ハレルヤ。